Alauna na ng madaling araw ay gising pa rin si Lola Adelfa. Labis siyang nag-aalala sa apong si Valerie. Hindi kasi ugali ng dalaga na magpaumaga ng uwi. Kapag iniimbitahan nito ng mga kaibigan, ay tumatanggi ang apo niya dahil ayaw nitong iwan siyang mag-isa sa bahay, lalo na't malayo sila sa mga kapitbahay. Napatayo ang matanda nang makarinig na may hinang katok maya-maya. Agad siyang napatakbo sa may pintuan at binuksan yun. Napasinghap siya nang tumambad sa kanya si Valerie. Punit-punit ang damit at basang-basa ng ulan. Ano ka bang bata ka? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita... Lola! Lola! Diyos ko, Maleleng! Ano nangyari sa'yo? Lola! Halika nga rito at pumasok ka na para maisarado ko na ang pinto. Apo, bakit ganyan ang itsura mo? Sa kagaling, ha? Wala po. Nadulas na po ako. Valerie, huwag kang magsisinungaling sa akin. Kilala kita. Alam ko kapag nagsasabi ka ng totoo, imposibleng napunit ang damit mo dahil lang nadulas ka. Mga hayop sila! Mga demonyo! Binabay nila ako. Hindi ito totoo. Diyos ko, ang apo ko. Sino sila? Sino ang mga animal na lumabastangan sa'yo? Hindi ko po sila kilala. Pero natatandaan ko yung mga itsura nila. Lola, ano gagawin ko? Ang dumi-dumi ko na. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko na kaya humarap sa mga tao. Shh, apo. Huwag mo sabihin yan. Kumalma ka muna, ha? Nandito na si Lola. Wala nang pwedeng manakit sa'yo. Yung ano ko, Lola. Masakit. Mapti. At maraming dugo. Ang apo ko. Umupo ka na muna. Kukuha lang ako ng maligam-gam na tubig at damit na pamalit mo. Saglit lang ako, apo. Babalik ako agad. Isinusumpa ko. Magbabayad ng mahalang mga gumawa nito sa'yo, Valerie. Isinusumpa ko. Magbabayad sila. Habang nasa kusina at naghahanda ng gamit panlinis ni Valerie, hindi maiwasang mapahagulgol ni Lola Adelfa. Awang-awa siya sa apo. Sa edad na 25 ay birhen pa ito. Mas mahalaga kasi kay Valerie na magtrabaho at alagaan siya, kahit palagi niyang sinasabi sa apo na malakas pa siya sa kalabawa. Pero tinupad ng dalagang pangako nito sa kanya. Wala itong pinansin o sinagot sa mga manliligaw nito. Nabanggit din ni Valerie sa kanya na mag-iipon ng dalaga at magpapatuloy sa pag-aaral. Pero paano pa matutupad ang pangarap na yun? Ngayong dumanas ang apo niya ng masalimuot na karanasan sa kamay ng mga taong halang ang kaluluwa. Sige lang, apo. Iyak mo lang ang lahat. Mailap ang hustisya para sa mga gaya nating dukha. Pero pangako, ipaghihiganti ka ni Lola. At titiyakin kong daranasin nila ng 10 beses na mas masakit pa. At mas masalimuot na pangyayari sa kanilang mga buhay. Ano po ang ibig mong sabihin, La? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo, apo ko. Mas kailangan mo ngayon na magpahinga. Hayaan mo. Babantayan kita sa pagtulog mo. Kaya huwag ka matakot. Kung gusto mo, kakantahin ko yung paborito mong kanta para siguradong makatulog ka. Sige po, Lola. Basta huwag mo po ako iiwan. Natatakot po ako. Hindi kita iiwan. Hindi. Nandito lang si Lola Maleleng. Palagi.
Lunes ng umaga. Masayang kumakain sina Joko, Marvin at Resty sa paborito nilang karinderya, ang Angelina's Eatery. Nagulat sila dahil sa kakaibang lasa ng mga putahe roon. Tita Angie, nag-iba po yata ang timpla ng mga luto nyo. Habang tumatagal, pasarap ng pasarap ang mga luto ni Aling Lumen. Naku, ilang araw nang wala si Lumen, Joko. Bago na ang cook namin. Masarap ba ang luto niya? Buti naman at di ako nagkamali sa pagkuha sa kanya. Sino po yung bago nyong tagaluto? Thunders na rin po gaya ni Aling Lumen? Kasi mukhang sanay na. Ang sarap ng mga putahe nyo for today's video, Tita Angie. Pa-take out nga po ng isang order ng afritada. Ako rin po, kaldereta at adobo. Dinuguan naman sa akin, Tita Angie. Napakasarap! Masasabi kong mas magaling po yung bago nyong cook kaysa kay Aling Lumen. Naku, talaga ba? Kapag ganyan baka kahit wala pa siyang isang buwan dito sa amin, taasan ko na agad yung sweldo niya. Bakit hindi? Kung masipag naman talaga sa trabaho eh. Ito po sasabihin ko, hindi aabutin ng 12:00, magsasara na kayo ng pwesto nyo. Kasi mauubos ng maaga mga paninda nyo. Naku, sana nga magdilang anghel ka, Marvin. Para makabawi naman kami mag-asawa ng tulog. Naku, kahit magpustahan pa po kaming 3. Ano mga pre, G? Magkano ipupusta nyo? Ako, 1,000. Wow naman, pre. Parang siguradong-sigurado ka talaga sa hula mo ah. Pero tita, kailan po pala namin makikilala at makikita yung bagong cook ng Angelinas? Oo nga pala. Bukas andito na siya. Tutulungan ako sa pagsaserve dahil may pasok na sa eskwela yung mga dalaga ko. Talaga po? Naks naman, aagahan namin lalo bukas. Mas masarap pag mainit yung mga pagkain. Sabi niyo yan Dadagdagan ko ang order ng mga karning lulutuin bukas. Opo, Tita Angie. Baka nga sarado pa kayo, nakapila na kami dito sa labas. Di ba mga pre? Oo nga. Basta wag pong mawawala yung dinuguan. Kasi bukas po yun naman ang titikman ko at iti-take out. O sige, sasabihin ko kay Valerie na masarap pa ng luto bukas sa lahat ng putahe. Valerie? Ang ganda ng pangalan, tita ha? Maganda rin kaya ang muka? Kayo talaga. Bukas malalaman nyo na rin ang sagot kapag nakita nyo na siya. Ito na nga pala yung mga take-out nyo. Pakilis na lang po ulit dito kay Boss Joko. Siya na pong bahala magbayad mamaya. Salamat, Tita Angie. Salamat din sa inyo Bukas ulit. Nagpaalam si Valerie sa lola niya na mag-i-stay in sa bagong trabaho. Hindi na siya nagpakita sa dating pinapasukan dahil bukod sa nahiya na siya sa ilang araw na pag-absent, ayaw niyang magawin muli sa lugar kung saan nilapastangan ng mga di kilalang kalalakihan ang kanyang pagkababae. Pumayag naman si Lola Adelfa, lalo't nangako ang dalaga na uuwi siya tuwing day off. Isang beses lang yon sa isang linggo, pero ayos na rin sa kanya dahil kahit papano, may oras siya para bisitahin at dalhan ng supply ang pinakamamahal na abuela. Natuwa si Valerie dahil mabait ang boss niyang si Angelina, pati na rin ang mga anak nitong dalaga at asawang si Ringo. Ineng, ayos lang ba sa'yo kung dito ka sa pwesto matutulog? Para sana makapamili ka na habang wala pa kami. Nasa kabilang building lang naman ang bilihan ng mga prutas at gulay Dito naman sa gusali natin ang mga isda, karne at kakanin. Pati yung pwesto ng suki nating grocery at bigasan. Alam mo na, malayo ang lugar namin sa bukid pa. Kahit umalis kami doon ng 1:00 ng madaling araw 4:00 na kami makakarating dito sa tindahan. Naku, ayos lang po. Mas okay nga yun para pagdating nyo, nakaready na po lahat. Maagang magbukas yung mga suki nating magkakarne at maaga po sila umorder ng kape. Kaya nga, Ineng. Naku, mabuti na lang talaga at dalaga ka pa. Si Alin Lumen kasi, may asawa at may mga apo na. Kaya hindi pwedeng stay in. At hindi rin namin maobliga na pumasok ng sobrang aga. Tsaka mabuti na lang Sa edad mong yan, sanay ka na sa mga gawaing bahay.
Tapos masarap ka rin magluto. Ah, iyon po ba? Bata pa lang po kasi ako, tinuruan na ako ni Lola. Mas maigi raw po na marunong ang babae sa mga gawaing bahay. Ang galing naman pala ng lola mo. Halata nga na maayos ang pagpapalaki niya sa'yo eh. Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Sabi po ni Lola, bata pa lang po ako, nasa poder niya ako. Naaksidente raw kasi sa gubat ang mga magulang ko. Isang gabi po na malakas ang bagyo. Tapos, para hindi niya laging maalala yon, lumipat po kami ng lugar. Doon na nga po sa tinitirhan namin ngayon. Nagsimula lang sa maliit na kubo hanggang sa mapalaki ni Lola. Nung medyo malakas pa po siya, nagtitinda siya ng dinuguan at mga ihaw-ihaw kaya po siya nakaipon. Doon din galing yung pinangtustos niya sa pag-aaral ko hanggang high school. Kaya naman pala napakasarap mong magluto lalo na ng dinuguan. Namana mo pala sa lola mo. Salamat po. Tsaka salamat po talaga dahil tinanggap niyo ako agad dito sa karinderya niyo, Tita Angie. Magaan ang loob ko sa'yo. Pati ng mga anak ko. Mas masaya nga sana kung dun ka sa bahay uuwi eh. Para makapag-banding kayo ng mas madalas. Kaso po, mas priority natin tong negosyo niyo. Di bali po, siguradong magkakaroon din po kami ng oras para makapag-bonding. Aba oo. Kapag may okasyon, hindi pwedeng hindi ka sasama sa bahay ha. Pwede mo rin isama ang lola mo. Talaga po? Naku, sana gumaling na agad si Lola. Hindi po mahilig yung dumayo kung saan-saan. Pero pag sa inyo, siguro naman po ayos lang sa kanya. May sakit ang lola mo, Valerie? Hindi mo nabanggit nung nakaraan ah. Opo. Nakalimutan kong sabihin. Ayoko nga muna sanang magsimula sa trabaho pero mapilit si Lola. Ayos lang naman daw po siya sa bahay. Nako, kawawa naman pala siya. Di bale, mabilis lang naman ang mga araw eh. Sa day off mo, bumili ka na rin ng gamot bukod sa pagkain at grocery. Ibibigay ko na yung pang isang buwan na sweldo mo. At padadalhan ko rin ng mga prutas ang lola mo. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Hulog kayo ng langit sa amin ni Lola. Huwag mong isipin yun, Valerie. Mas blessing ka sa amin, no? Sa negosyo namin. Ikaw ang lucky charm ng Angelina sa eatery. O sige na, mauna na kami ha. May meeting pa kami sa school ng mga anak ko mamaya eh. Maaga namang pumapasok yung dishwasher natin. Kaya focus ka lang bukas sa pagluluto ha. Mag-iingat ka rito. Opo, kayo rin Tita Angie. Ingat kayo sa biyahe. Nang makalis sa mag-asawa, ay napabuntong hininga si Valerie. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Kumpleto na mga gamit niya roon. May salamin, mga pangangailangan sa araw-araw at mga pagkain. Binilhan din siya ng mga amo ng kutsyon, kumot at unan. Yun ang unang gabi na doon siya matutulog. Dahil noong mga unang linggo ng dalaga sa trabaho, ay umuwi pa siya sa bahay nila ni Lola Adelfa. Hindi na naman kagad dinalaw ng antok si Valerie ng gabing yun. Nakakaramdam man ng pamamahay, ay tinisyo ng dalaga. Hindi siya sanay na hindi katabi sa higaan ng kanyang Lola Adelfa. Pero ano ba naman ang kaunting sakripisyo para sa katuparan ng mga plano niya? Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng kanyang abuela bago siya bumalik sa pinapasukang karinderya. Apo, sigurado ka ba na kaya mo na magtrabaho? Nag-aalala ako sa'yo. Opo, Lola. Kaya ko na po ulit. Lalo't nakita ko sila. Ang mga hayop na nagnakaw sa kainosentehan ko. Suki po sila sa karinderya ng mga amo ko. Totoo ba? Abay, napakaliit pala talaga ng mundo. Tama kayo La. Hindi ko rin po akalaing ganun kabilis ko sila mahahanap. Kating-kati na po akong gumanti. Pero hindi ko alam paano ko gagawin. Apo ko, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na yan. Hindi po, Lola. Ako ang maniningil sa mga animal na yon.
Pero kakailanganin ko po ang tulong niyo. Paano, Apo? Sabihin mo kung paano kita matutulungan, Balelay. Alam ko po kung bakit tayo lumipat ng tirahan. Narinig ko sa mga kapitbahay natin sa dati nating tirahan na may lahi raw po tayong aswang. At yun ang kinamatay ng mga magulang ko. Kaya rin halos walang may gustong makipaglaro sa akin nun. Hindi po ba? Tama sila. Valerie, Huwag na po kayong maglihim sa akin. Matagal ko na rin namang alam. Pero nanahimik lang po ako. Ang totoo, umiyak po ako noon. Kasi hindi pala tayo normal. Kasi kailangan nating umiwas sa mga tao para di tayo husgahan at katakutan. Pero ngayon, natutuwa po ako. At gusto kong hilingin sa inyo. Gisingin niyo na ang dugong aswang ko. Apo, alam mo bang isa sa mga dahilan kung bakit tayo lumipat ng lugar para makapamuhay ka ng normal at payapa. Ayoko matulad ang kapalaran mo sa mga magulang mo. Sa akin. Pero wala po tayong magagawa kung talagang yun ang nasa guhit ng aking palad. Lalo't hinihingi na po ng pagkakataon. Huwag kang padalos-dalos, Valerie. Pag-isipan mo munang mabuti. Bata ka pa, Apo. Marami pang magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya si Lola na lang ang bahala. Matanda na ako. At malapit na rin sa dapit hapon ng buhay ko. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa ang buhay mo, La. Kailangan pa kita. Lalong hindi ko rin alam ang gagawin ko pagpati ikaw nawala. Bueno, kung talagang desidido ka na, siguro nga panahon na para ipamana ko sa'yo ang butya. Handa na po ako, Lola. Pero tandaan mo, sa oras na maisaling ko to sa'yo, hindi ka na babalik sa pagiging normal na tao. Naiintindihan ko po. At tanggap ko na ang pagiging aswang ko. Isa pa, Apo. Natural na manghihina ako. At baka matagal bago ko gumaling pagkatapos ng ritual ng pagsasaling ko sa'yo ng mutya. Pero wag mo kong alalahanin. Ituloy mo lang ang pagtatrabaho para maisakatuparan mo agad ang plano mo. Paano kita magagamot para bumalik ang dati mong lakas, Lola? Dugo, Apo. Dalhan mo ko ng sariwang dugo tuwing uuwi ka rito. Samahan mo na rin ng sariwang karne kung maaari. Atay at laman loob ng hayop o tao. Ganong mga pagkain na rin ba ang hahanap-hanapin ko? Depende, Apo. Pero hanggat kaya mong pigilan ng sarili mo, gawin mo. Mahirap kung malalaman sa trabaho mo ang tunay nating pagkatao. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Para sa inyo at sa mga binabala ko. Kung talagang handa ka na, halika na. At simulan na natin ang pagsasalin. Sige po, Lola. Sabihin niyo lang kung ano mga dapat kong gawin. Labag ito sa kalooban ko. Pero para makamit mo ang hustisya, hindi ako tutupad sa pangako ko sa sarili at sa mga magulang mo. At naganap na nga ang pagsasali ng mutya kay Valerie ng gabing yun. Pagkatapos ng ritual ay nanghina ang matanda. Inalalayan nito ng dalaga upang makahiga ng maayos sa papag. Matapos kumuta ng abuela at siguraduhin maayos na ang pwesto nito, lumabas si Valerie upang maghanap ng pagkain. Kailangang maibsan ang kakaibang pagkagutom at pagkauhaw niyang nararamdaman. Yun ang unang gabi niya bilang aswang at dugot laman ng isang buntis na baka ang kanyang naging hapunan. Pagbalik niya sa bahay nila, mahimbing na ang tulog ni Lola Adelfa. Bago tuluyang sumikat ang araw, nagbalik na siya sa dating anyo bilang isang magandang dalaga. Ngunit pagkatapos niyon, bigla namang nagsalimbayan sa isip niya ang mga alaala ng gabing nilapastangan siya. Ang bangungot na dinanas niya sa kamay ng mga lalaking inakala niyang nakainom lamang ng una, pero mga lango pala sa droga.
May pagmamadali sa kilos ng 18 taong gulang na si Valerie habang naglalakad pa uwi sa baryo nila. Malayo kasi ang uuwian niya mula sa babaan ng jeep. Nagtatrabaho ang dalaga sa isang grocery store sa bayan. High school lamang ang natapos niya dahil hindi na siya kayang paaralin ang kanyang lola Adelfa na siyang tanging kasama niya sa buhay. May ilang tricycle pang nakapila sa kantong binabaan niya. Kaya lamang ay kailangang magtipid ni Valerie. Halos eksakto lamang sa araw-araw nilang pangangailangan ang kinikita niya. Kung minsan nga'y kulang pa dahil sa mahal na mga bilihin. Nang nasa parting masukol na ng daan si Valerie, ay kinabahan siya ng may matanaw na kalalakihan. Nagkakantahan ng mga ito at mukhang masayang masaya. Palibhas ay laki sa lola at maagang namulat sa hirap ng buhay. Mahila pang dalaga, lalo na sa mga lalaki. Palagi ring bili ng lola niya sa kanya na mag-iingat at huwag magpapagabi. Kaya lamang ay hindi niya natanggihan ang boss niya sa trabaho nang sabihin kailangan niyang mag-overtime. Habang papalapit kay Valerie ang grupong mukhang galing pa sa inuman, ay gumilid siya sa makipot na daan at mas binilisan ang lakad. Ngunit bago pa siya tuluyang makalampas sa mga ito, ay napansin siya ng isa sa 3 lalaki at hinawakan siya sa braso. Napapitlag ang dalaga at dahil sa pagkabigla ay nasampal niya ang humawak sa kanya na ikinagulat ng mga ito. Pasensya na po, Mama. Nabigla lang ako kaya ko yun nagawa. Okay lang, miss. Masakit yung sampal mo Buti na lang maganda ka. Di ba mga pre? Pinasadahan siya nito ng tingin at biglang ngumisi. Noon lamang din napansin ni Valerie na mapupula ang mga mata ng mga lalaking nasa harapan niya. Ang iba'y tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Maganda si Valerie. Kahit sa simpleng suit na blouse at kupasing maong pants, ay litaw na litaw ang magandang hubog ng katawan niya. Nakadagdag din sa kanyang kagandahan ang pagiging tisay na naman na niya sa kanyang namayapang ina. Tsaka maputi at napakakinis. Anong masasabi mo, Boss Joko? Panalo nga talaga mga bata. Jackpot! Halika na, miss. Sumama ka na sa amin. Ha? Saan po? Saan pa? Di sa langit. Sorry po pero hinihintay na ako ng lola ko. Sandali lang, Miss Beautiful. Masyado ka namang suplada Saglit lang naman tayo. Ay, natatakot ka ba sa amin? Gaganda lalaki namin 3. Lalo na tong bossing namin. Binata yan at malakas ang tuhod. Ayoko po! Paraanin niyo na lang ako, please! Kailangan ko na talaga umuwi! Yes, boss! Easy ka lang, baby girl. Hindi ka naman namin sasaktan. Paliligayahin lang. Wag! Parang yun ang awa! Tulong! Ang ayoko sa lahat, pakipot at maingay. Di ka madala sa santong dasalan, ha? Pwes, sa santong paspasan na lang. Mga bata, busalan yan at dalhin doon sa talahiban. Bilisan nyo na bago pa may makakita sa atin. Yes, boss? Sumang-ayon ang dalawa sa lalaking sa tingin niya ang pinakamatanda sa grupo. Nagtawanan ng mga ito na may kasamang sipol at kumislapang mga mata sa pagkasabik. Nagpanting naman ang tenga ni Valerie at akmang sasampalin muli ang lalaki. Pero sa pagkakataong yun ay nasalo nito ang kamay niya at sa isang iglap, namalay na lamang ng dalagang pinagtutulungan na siyang buhatin ng mga ito papunta sa masukal na damuhan. Saka pa lamang niya napagtanto kung anong panganib ang naghihintay sa kanya.
Nagpapalag si Valerie at nagmamakaawa sa mga ito. Ngunit kahit napaos na sa kasisigaw, ay tila mga bingi ang tatlong lalaki. Baka sa matinding pagkasabik sa mga muka, sa kagandahang nakalatag sa kanilang harapan. Tila mga hayop na hayok ang itsura ng mga ito ng gabing yun. At muntik pang mag-away kung sinong maunang gumawa sa kanya ng kababuyan. Sa huli nagkasundo rin ang pinakamatandang mauna. At pagkatapos ay sumunod naman ang dalawang magpasasa sa murang katawan ng walang kalaban-labang dalaga. Ilang beses siyang pinagsamantalahan ng mga ito bago tuluyang iniwan na parang basura sa damuhan. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagluluksa ng dalaga sa bagay na matagal niyang iningatan. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na gano'n ang kanyang magiging kapalaran. Tahimik silang namumuhay ng kanyang lola. Wala naman silang inaapakang ibang tao. Kaya naitanong niya sa Diyos kung bakit siya pa. Kung bakit sa kanya pa nangyari ang ganong kalapastanganan. Pinunasan niya ang mukhang hilam sa luha. Ang kaninang malungkot na mga mata ay biglang nanlisik sa galit habang inaalala mga mukha ng mga taong nagnakaw sa kanyang dangal. Sisiguraduhin kong hindi niyo rin makakalimutan ang mga ipaparanas ko sa inyo, mga hayop kayo. Ibabalik ko ng 10 beses ang sakit at kababuyang pinaranas niyo sa akin! Magandang umaga, Ineng. Kumusta ang tulong mo dito kagabi? Ayos naman po. Buti maaga kayo ngayon, Tita Angie. Oo nga sinuwerte. Nakakuha agad kami ng tricycle sa may highway. Tapos hindi pa traffic. Ito na ba yung mga niluto mo? Ang bilis Opo. Mas maaga kasi akong nagising kanina kesa kahapon. Tapos saktong maaga na nagbukas yung mga pwesto ng gulay sa kabilang building. Si Junjun pa, nag-volunteer na siya na lang daw yung magde-deliver ng mga kape habang wala pang huhugasang mga plato. Naku, napakaswerte naman namin sa inyo. Pareho kayong maaasahan. Oo nga pala, pasuyo ako Valerie ha. Kapag tapos ka na magluto ng para sa almusal, tulungan mo muna akong mag-serve. Nandito naman si Ringo Wala kasi yung 2 dalaga ko. Alam mo naman pag madaling araw hanggang umaga dagsa ang tao. Lalo't Huwebes ngayon, may tiyangge. Sige po, walang problema. Malapit na rin namang maluto tong munggo at dinuguan. Ay naku, maraming nag-aabang dyan. Lalo na yung mga suki kong binata. Yung dun sa kinukuhanan natin ng karne. Sige na, maiwan muna kita dyan ha. Sunod ka na lang dun sa akin mamaya. Opo, tita. Lihim na napangiti si Valerie nang halos hindi magkamayaw ang mga customer nila, partikular ang mga kalalakihan. Bukod sa talagang masasarap ang mga nakahaing putahe, ay lahat nagnanais na makasilay sa bagong cook ng Angelina's Eatery. Tila ba sila nabatubalani sa kagandahan ni Valerie? Mas naging pabor sa dalaga ang paglabas mula sa kusina at tulungan sa pagsaserve ang among babae. Nang makita siya ng mga customer, ay daig pa ng mga ito ang nakakita ng artista. Wala na ang bakas ng dating Valerie na mainhin at simple. Kaya sigurado siyang hindi siya mamumukhaan ng 3 lalaking hinahanting niya. Ang bagong Valerie ay mukhang palabana at kita ang magandang hubog ng katawan kahit sa suot na blouse at pantalong maunga.
Kasama yun sa plano niya upang mas mapabilis mahulog sa bitag niya ang mga taong may malaking atraso sa kanya. Magkahalong gulat at sayang naging reaksyon ni na Angelina at Ringo. 9:00 pa lamang ng umaga ay halos ubos na ang paninda nila. Sinabihan si Valerie ng among babae na magluto ulit ng second batch ng silog meals, kaldereta, tapa, apritada, tinola, Bicol Express at 3 klase ng gulay. Walang karekla-reklamong sinunod naman yun ng dalaga. Grabe, Ineng. Nakita mo ba yun? Pati second batch na niluto mo naubos. Iba ka talaga, Valerie. Sana ganito araw-araw para mas maaga akong makapagpahinga. Naku, sana nga po. Nakakapagod pero masaya naman. Hindi natin namamalayan yung oras. Yun nga ang isa pang kagandahan dito. Hindi ka maiinip. Nakakapagod nga lang. Oo nga pala, maiwan ko muna kayo. Babayaran ko lang yung grocery at mga utang natin sa karne. Okay lang ba na ikaw na muna dito sa mga niluluto nating panimula bukas? Opo, kaya ko na tita. 3 putahe lang naman to. Pag natapos ako sa pagluluto, tutulungan ko si Junjun sa pagliligpit ng mga gamit dito sa tindahan. Salamat, Ineng, ha? At pasensya na kung hindi tayo matulungan ni Ringo pag mga ganitong oras. Kailangan niya kasing umuna ng uwi para magdala ng pagkain sa mga anak namin. Kayo talaga. Huwag niyo na pong isipin yun. Kayang-kaya naman namin ni Junjun. O siya, kikilos na ako para pag nakabalik ako agad, tutulong din ako sa inyong dalawa. Natagalan si Angie sa mga pinuntahan nito. At bago pa makabalik ang amo ni Valerie, natapos na sila ni Junjun sa pagliligpit. Hindi na sila nagkwentuhan pa ulit. Nang maibigay ng among babae ang sweldo ng dishwasher na binatilyo, nag-iwan ito sa dalaga ng perang pamalengke. At matapos sabihin sa kanya ang mga bilin, ay nagpaalam na si Angie na uuwi na sa bukid. Ganun ulit ang naging setup nila kinabukasan. Mas dumami ang customer dahil kay Valerie at mas maagang naubos sa mga paninda nila. Dahil panatag naman si Angie na maaasahan at mapagkakatiwalaan ng mga tauhan nito sa karinderya, maaga itong nagpaalam na maagang uuwi dahil may darating daw silang bisita, mga kamag-anak ni Ringo na galing sa Maynila. Nang masigurong ayos na ang lahat, inabot ni Valerie kay Junjun ang sahod nito na iniwan sa kanya ng among babae. Akmang isasarado na ng dalaga ang karinderya nang biglang bumalik ang binatilyo at may inabot na bungkus ng bulaklak sa kanya. Nagulat pa siya dahil lang tatanungin niya si Junjun kung kanino galing yun, ay bigla na itong tumakbo paalis. Ano kaya nangyari doon at bigla na lang umalis? Tsaka, kanino kaya galing tong bulaklak? Resty? Tama? Oo, buti naman natanda mong pangalan ko. Oo. Kasi kailangan lalo't itinoka na rin sa akin ni Tita Angie ang paglilista at paniningil. Bukod pa sa pagluluto at pagsaserve dito sa karinderya. May dagdag sahod naman siguro. Wala pa siyang nabanggit. Pero ayos lang din naman kung wala. Isasara mo na ba tong pwesto nyo? Oo, para makapagpahinga na rin ako. Ikaw, bakit nandito ka pa? Kanina pa sarado yung pwesto niyo Nakauwi na ako. Kailangan ko kasing maligo at magbihis para hindi naman nakakahiyang umarap sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa akin galing ang mga bulaklak na yan, Valerie. Bakit mo ako binigyan ng bulaklak? Dahil gusto kita at liligawan kita kahit tumanggi ka pa. Paano kung may asawa na pala ako? Alam kong wala pa. Sigurado ako dahil nakapagtanong na ako kay Tita Angie tungkol sa'yo. Nako, sorry Resty ha. Pero trabaho yung dahilan kung bakit ako nandito. Hindi para magpaligaw. Hayaan mo lang ako, Val. Pag nakilala mo ako ng lubusan, sigurado ako, magugustuhan mo rin ako. Ikaw ang bahala. Basta ako,
Ayaw kitang paasahin. Kaya tinapat na kita hanggat maaga pa. Hindi pa rin ako susuko, lalo't malinis naman ang intensyon ko sa'yo. Tinamaan talaga ako ng pana ni Cupido eh. Naku, baka gutom lang yan, Resty. Hindi ah, seryoso talaga ako. Oo nga pala. Kung wala kang gagawin sa Lunes, baka pwede kitang yayain sa bahay. Birthday ko kasi. Happy birthday na agad. Day off ko yun. Kaya lang, uuwi kasi ako. Dadalawin ko si Lola. Saglit lang naman, Val. Pagkatapos, ihahatid kita sa inyo. Para makilala ko na rin yung lola mo. Hindi ko pa yan masasagot sa ngayon, Resty. Okay lang. Next week pa naman yun. Mahaba pa ang oras para mapag-isipan mo. Tumalikod si Valerie kay Resty at inilapag ang hawak na bulaklak sa mesa. Doon lihim siyang napangisi. Mukhang umaayon lahat sa plano niya. Sa halip na itaboy na ang lalaki, biglang nagbago ang isip niya. Resty? Nagmamadali ka ba? Ibig ko sabihin, aalis ka na? Baka may lakad ka pa. Wala at hindi rin ako nagmamadali, Valerie. Bakit? Wala naman. Nakalimutan ko palang mag-thank you. Na-appreciate ko tong flowers kahit di ikaw yung nag-abot sa akin. Ang gaganda at ang bango. Talaga? Okay lang ba kung araw-araw kitang bigyan ng bulaklak? Tsaka sa susunod, ako na mismo yung mag-aabot sa'yo. Kung di naman abala sa'yo, okay lang naman sa akin. Oo nga pala, parang nakakangalay tumayo, no? Upo kaya muna tayo. Mamaya na lang ako magsasara nitong pwesto. Sigurado ka ba? Baka inaantok ka na. Mas kailangan mong magpahinga lalo't maaga ka na namang gigising bukas. Ano ka ba? Okay nga lang. Ayaw mo ba akong kausap? Nahihiya ka lang siguro magsabi na gusto mo nang umalis. Naku, di ah. Sabi ko nga eh. Upo na tayo, Val. Nilapitan ni Valerie si Resty habang may matamis na ngiting nakapaskil sa kanyang labi. Hindi naman ito makapaniwala ng tabihan niya sa upuan. Patay mali siyang idinikit ng dalaga ang braso sa binata. Alam niyang nasisilip na nito ang mapuputi niyang dibdib dahil mababa ang neckline na suot niyang bestida. Pinayagan naman siya ni Angie na isuot ang mga damit na komportable siya. Kapag nasa duty siya, natatakpan naman ang apron ng mahubog niyang katawan. Napansin niyang umiwas si Resty at pasimpleng lumayo sa kanya. Natawa sa isip si Valerie na mapagtantong naiilang sa inasta niya ang lalaki. Kung hindi niya lang alam na isa ito sa mga bumaboy sa kanya noon, baka maniwala siyang maginoo ito. Masaya silang nagkwentuhan at hindi na nila halos na malaya ng oras. Lingid sa kaalaman ng dalawa, isang oras na rin nagmamasid sa kanila si Joko. Bumalik din ito sa karinderya at may dala ring bulaklak at mga regalo. Pero naunahan pala ito ng tauhang si Resty. Type din ng lalaki si Valerie. Unang kita pa lang ni Joko sa dalaga ay nabatubalani na ito sa taglay na ganda at alindog ng bagong tindera ng Angelina's Eatery. At hindi ito makakapayag na maunahang mapasagot ni Resty si Valerie. Itinapo ni Joko mga dala sa nakitang basurahan bago lumapit sa dalawa. Miss, bukas pa pala kayo. Sakto pala. Pa-take out ako ng dinuguan. Meron pa ba? Boss Joko? Oh, Resty. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tsaka bakit ka nandito? Kanina ka pa nakauwi ah. Teka, huwag mo sabihing pinopormahan mo tong magandang tindera / tagaluto ni Tita Angie. Boss, kasi... Dinuguan ba ka mo? Oo, meron pa. May nagpatira kanina kaso nalimutan yata, di na binalikan. Mga 4 na order pa naman yun. Wow, parang sinadya. Ibig sabihin, parang nakatadhanang nalimutan ng customer para sa akin na lang talaga mapunta. Oo nga. Teka, ilang order ba bibilhin mo, boss?
Lahat na yon, Miss Beautiful. Tsaka, wag mo na akong suklian. Deserve mo ng tip. Kasi, bukod sa mabait ka sa customer at masarap magluto, napakasipag mo pa. Diba, Resty? Oo, boss. Sama ka sa bahay. May ipapakita ako sa'yo. Saka mo na lang ulit digahan ito si Valerie. Maawa ka naman sa tao. Kailangan din niya ng pahinga. Sabi ko nga, boss, Joko. Magpapaalam na talaga ako dapat sa kanya kanina bago ka dumating. Talaga ba? Buti naman. Ito na yung order mo, Boss Joko. Salamat ah. Akala ko masasayang tong dinuguan. Di na kasi binibenta ni Tita Angie kapag di bagong luto. Kung nalaman nila agad kanina na di na babalik yung customer, naiuwi sana nila to sa bukid. Tsaka maaga rin silang umalis kanina. Salamat din, Valerie. Buti na lang talaga at bukas pa kayo. Nagustuhan din kasi sa bahay itong special dinuguan mo. Naglilihi pa yung ate ko, kaya bumalik talaga ako dito para mag-take out. Talaga ba? Naku, dapat ko palang sarapan lalo yung timpla sa mga susunod na araw. Okay na okay yung ganitong luto mo, Val. Lahat ng putahin nyo dito, masasarap. Laging babalik-balikan talaga kapag natikman. Oo na. Bola na yan bata eh. Tara na nga. Para makapagpahinga na si Valerie. Sige, alis na kami. Pasensya na sa pang-aabala sa'yo nitong mokong na to ah. Naku, wala yun. Nag-enjoy naman din ako sa kwentuhan namin kanina. Ingat ka dito, Valerie. And see you tomorrow. Salamat. Kayo rin, ingat kayo. At Resty, salamat uli sa bulaklak. Walang anuman, Val. Basta ikaw. Alis na kami, ha? Talagang magpapakyut ka pa bata. Halika na nga. Pagkaalis ng dalawa ay nanlisik bigla ang mga mata ni Valerie. Hindi nakaligtas sa matalas niyang paningin ang mga pailalim na sulyap ni Joko kay Resty. Habang ang huli naman ay halatang natakot sa inasta ng amo nito. Hindi niya sinabi kay Resty, pero naramdaman niya kaagad ang presensya ni Joko kahit nung hindi pa ito lumalapit sa kanila. Naamoy niya ang lalaki mula sa malayo. Yun ang dahilan kung bakit niya pinigilan si Resty na umalis kaagad. Alam niyang iisa lang ang pakay sa kanya ng dalawa at gagamitin niya ang pagkahumaling ng mga ito sa kanya upang mas mapabilis ang plano niyang paghihiganti. Nang mga sumunod na araw, halos nagpaligsahan sa paniligaw kay Valerie sina Joko at Resty. Ipinakita at ipinaramdam niyang mas may pag-asa ang huli at lalo yung ikinainis at ikinaselos ni Joko. Pero walang gustong magpaubaya. Hanggang sa pati ang mga amo niya sa karinderya ay napansin ang tila pagkasira ng samahan ng dalawa. Tuwang-tuwa naman ang dalaga habang pinaglalaruan ng mga damdamin ng mga lalaking sumira sa buhay niya. Dahil masyadong natuon ang atensyon niya sa paghihiganti, ipinagpaliban muna ni Valerie ang pag-uwi sa bahay nila ni Lola Adelfa. Nang sumapit ang araw ng day off niya, ay pinaunlakan ng dalaga ang imbitasyon ni Resty. Salamat talaga, Val. Akala ko tatanggihan mo yung invitation ko eh. Nagpaalam ako kay Tita Angie at pumayag naman siya. Kaya lang, wala akong nabiling regalo, Resty. Di pa kasi ako nakakauwi. Madadaanan ng bayan papunta sa bahay namin. Naku, wag mo isipin yun. Your presence is enough, Valerie. Ito na yung pinakamasayang birthday ko kasi kasama kita. At huling birthday mo na rin, Resty. Ha? Ibig ko sabihin, huling birthday mo na binata ka. Kasi, mali mo, next year, may asawa ka na. O di kaya, baka may anak ka na. Kinabahan ako dun ah. Ikaw talaga. Palabiro ka rin pala minsan. Paano kung di pala ako nagbibiro? Val naman,
Ang creepy mo ngayon. Na baka nga may asawa at anak ka na sa next birthday mo. Yung kasi yun. Ayaw mo ba? Di naman sa ayaw. Siyempre gusto ko, no? Lalo na kung ikaw yung mapapangasawa ko. Pero, takot ka bang mamatay, Resty? Oo naman. Kasi di pa ako ready. Tsaka ang bata ko pa. Marami pa akong pangarap sa buhay. Ako rin. Pero sa isang iglap, nawasak lahat yun. Kaya nga ang pangarap ko na lang ngayon, makaganti sa mga taong sumira sa mga pangarap ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo talagang malaman? Kaano mo ako kamahal, Resty? Kaya mo bang tanggapin? Pati ang nakaraan ko? Oo naman. Kahit ano pa yon, Val. Sobrang mahal na mahal kita. Tsaka, seryoso talaga ako sa'yo. Kaya nga kahit tinanggal ako ni Boss Joko sa trabaho, itinuloy ko pa rin yung panliligaw ko sa'yo. Tinanggal ka niya? Kailan pa? Oo, pero okay lang. Marami pa namang ibang pwedeng pasukan. Halika na. Paalam na tayo sa pamilya ko para maihatid na kita sa inyo. Excited na akong makilala ang lola mo. Hindi maiwasang humanga ni Valerie kay Resty dahil sa mga ipinakita nito sa kanya. Ngunit kahit panalaman niyang mabuti naman pala itong tao kapag walang impluensya ng bawal na gamot, hindi na magbabago pa ang isip niya. Gaya ng hindi na rin magbabago ang katotohanan na isa rin ito sa mga lumapastangan sa kanya. Nakangiti ang dalaga habang nasa biyahe sila ni Resty. Siguradong matutuwa ang lola niya kapag nalaman ito kung sino ang kanilang bisita. Ngunit nagtaka ang dalaga pagpasok sa loob ng bahay. Malinis naman doon na napansin lang niya na halos ganun ang itsura ng bahay nang umalis siya. Parang walang nagbago. Napakatahimik din. Naisip na lang niya na baka maagang nagpahinga ang kanyang lola Adelfa. Nagpaalam siya kay Resty na iiwan muna ito sa salas para puntahan sa kwarto nila ang abuela. Ngunit hindi inaasahan ni Valerie ang tanawing tumambad sa kanya. Nakahiga sa papag si Lola Adelfa. Nakadilat ang mga mata nito. Ngunit hindi na humihinga ang matanda. Lola! Lola! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganito? Ang lamig ng mga kamay mo at naaglas na ang katawan mo. Lola Adelfa! Dahil sa matinding emosyon, hindi napigilan ni Valerie ang mapasigaw. Narinig naman ni Resty mula sa salas ang ingay na nagmula sa kwarto nila, kaya agad itong tumakbo para silipin ang dalaga. Ngunit natigilan ito. Gimbal na gimbal sa nakita. Agad na rumihistro ang matinding takot sa mukha nito pagkakita sa matandang nilalangaw na. Nanilisik naman ang mga mata ni Valerie at marahas na nilingon ng lalaki. Dahil doon, lalong natakot si Resty. Akmang tatakbo ito paalis. Ngunit mabilis itong dinaluhong ng noon ay unti-unti nang nagpapalit anyo na si Valerie. Umalingaungaw sa katahimikan ng gabi ang malakas na sigaw ng binata. Ngunit dahil malayo sa mga kapitbahay ang tahanan ng maglola, walang nakaalam sa mga nangyari. Habang pinagmamasdan niya ang wala ng buhay na katawan ng manliligaw, naalala ni Valerie ang bili noon sa kanya ni Lola Adelfa. Sariwang dugo at laman loob ng tao o hayop. Kaagad niyang inipon sa isang lalagyan ng dugo ng lalaki at dinukot ang atay nito, puso at laman loob. Pagkatapos ay dinala niya yun kay Lola Adelfa. Labis na namangha ang dalaga dahil matapos niya itong patakan ng sariwang dugo sa bibig ay biglang suminghap ang matanda. Senyales na buhay pa ito. Sinamantala niya ang pagkakataon nang mapainom ni Valerie sa abuela ang lahat ng dugo ni Resty. Isinubo niya naman dito ang puso ng binata na pumipintig-pintig pa. Maya-maya pa, tila asong ulul si Lola Adelfa
Nang mabilis nitong hilahin sa kanya ang hawak niyang atay at laman loob, sa kanya ito nilantakan na. Sarap na sarap ang matanda sa sariwang pagkain. Natataka man si Valerie. Pinigilan niya ang sarili. Hindi pa siya maaaring tumikim ng karne ng tao dahil hindi pa tapos ang plano niyang paghihiganti. Sige lang, La. Magpakabusog ka at magpalakas ulit. Sayang nga lang, hindi mo siya nakilala. Mabait sana siya. Magino at pakiramdam ko, mahal niya na talaga ako. Pero walang kahit sino at kahit anong makakahadlang sa mga plano ko. Valerie, apo ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Pasensya na po. Marami kasing trabaho sa karinderya. Kailangan ko nga bumalik agad. Pero wag po kayo mag-alala. Mag-iiwan naman ako ng maraming pagkain para sa inyo. Okay lang po ba kung lutuin ko na lang? Yung putahe na di madaling masira o mapanis? Adobo la, para pagkain mo na hanggang sa susunod na linggo. Kuha lang ako ng 1 kilong karne kasi may paglalaanan ako nun. Apo, hindi sa hayop galing yung pinapainom at pinapakain mo sa akin. Ang galing niyo, Lola! Hindi nga po sa hayop yun. Kay Resty. Isa ba siya sa mga... Opo, 2 na lang ang kailangan kong iligpit. Pero, paglalaroan ko muna sila at pahihirapan. Baleleng, talaga bang itutuloy mo pa yung binabalak mo, ha? Nasimulan ko na po at may naitumba na ako. Ngayon pa ba ako aatras? Kanina nga, natutukso na akong tumikim ng dugo niya. Pero tiniis ko ang matinding pagkauhaw. Nakakapuslit naman ako sa pwesto namin dahil doon ako natutulog kapag gabi. At pag ako na lang mag-isa sa tindahan, sariwang dugo at laman loob ng manok ang lagi kong hapunan. Ang apo ko, talagang katulad ka na rin namin ng mga magulang mo. Opo, Lola. At ganito pala maging aswang? Masarap sa pakiramdam. Malakas ang pandam ako at pandinig. At masyadong matalas ang pang-amoy kahit saan yung tao ko, Lola. Nakakamangha. Ganito pala ang pakiramdam na maging malakas. Kayang-kaya kong paikutin sa mga palad ko ang mga taong may atraso sa akin. At kayang-kaya ko rin silang durugin. Pumailang lang sa ereng malakas at malademonyong halakhak ni Valerie. Nalulungkot man sa naging kapalaran ng apo. Wala nang magagawa pa si Lola Adelfa, kundi humiling na sana'y huwag ikapahamak ng dalaga ang paghihiganti niya. Tinupad nga ni Valerie ang pangako niya na ipagluluto muna ng adobo ang abuela bago siya bumalik sa trabaho. Naisip ng dalaga na tikman ang nalutong karne ni Resty at halos mabaliw siya sa kakaibang lasa noon. Napakasarap at malinamnam. May 1 kilong karne siyang itinabi at sinangkot siya bago ilagay sa isang baunan. Itinago niya yun sa isang lumang lata ng tinapay na dati nilang lalagyan ng bigas. Sigurado siyang matutuwa ang mga susunod niyang bisita sa ipapakain niya sa mga ito. Nang masigurong maayos na ang lahat, nagpaalam na si Valerie kay Lola Adelfa. Kahit hating gabi na noon, ay hindi naman siya natatakot maglakad mag-isa sa kalsada. Wala na ring dumadaang sasakyan sa ganong oras. Malayo pa ang dalaga sa palengke, pero malapit na siya sa bayan. Nang may mamataan siyang parang taong nakatayo sa gilid ng daan, mukhang nag-aabang na masasakyan. At habang papalapit siya rito, ay unti-unting napangiti si Valerie nang malaman niyang babae pala yun. Isang babaeng may malaking tiyan. Tita Angie, pasensya na po. Tinanghali ako ng gising.
Napuyat kasi ako sa pagbabantay kay Lola. Nagkasakit po siya nung wala ako. Oh, Valerie, nandito ka na pala. Naku, okay lang yon. Kasama ko naman ang mga dalaga ko eh. Sila na muna ang nagsaserve habang ako dito sa pagluluto. Kumusta na ang lola mo? Pinainom mo na ba ng gamot? Hindi yata kasi sanay na hindi kayo magkasama kaya ganon. Siguro nga po. Tsaka baka dala na rin ng katandaan. Oo nga po pala. Ano pa yung mga lulutuin, tita? Halos naluto ko na lahat ng pang-almusal. Maaga kasi kami kanina. Kami yata ang nauna ngayon dito sa palengke. Tapos tinulungan din ako magluto ni Ringo. Pero yung dinuguan, naku, ayokong pakialaman Ineng. Specialty mo yun eh. Tsaka kabisado na ng mga customer natin ang timpla mo. Lalo na si Joko. Sige po, ako na pong bahala sa dinuguan. Tapos magluluto na ako ng mga para sa tanghalian na putahe. O siya, maiwan na muna kita ulit dito ha. Nakaredy na naman ang mga lulutuin eh. At kumpleto na rin ang mga sangkap na gagamitin. Sasaklolohan ko muna yung 2 kong dalaga. At baka natataranta na naman sa dami ng mga tao. Oo nga po. Lalo't marami na namang magpapabalot at deliver ng pansit. Kaya bilisan mo na yan dinuguan, Ineng. Dahil pihadong yan na naman ang request nilang toppings. Samantala, sa pwesto ni na Joko, kausap ng lalaki ang isa pa nitong tauhan, si Marvin. Hindi siya nagsisising sinesanti niya ang traidor na si Resty. Mas mahusay namang matadero si Marvin kumpara sa dati niyang tauhan. Oh, ikaw na munang bahala dito ha. Kakain muna akong almusal kay na Valerie. Pagkabalik ko, ikaw naman ang kumain. Pero bilisan mo lang dahil maya-maya dagsana naman ang mamimili. Boss, may sasabihin pala ako. Kaya lang, hindi ko alam kung paano eh. Natatakot kasi ako. Natatakot? Punyeta! Ano ka, bakla? Teka, ano ba yon? May tinabla ka ba sa suki natin sa tawas? Hayop na to. Pag pati ako napahamak dahil sa kagaguhan mo, malilintikan ka talaga sa akin, Marvin. Naku, hindi boss. Iba ito. Ayokong kumain kina Tita Angie. Doon na lang ako sa dati nating suki. Ayokong mahawa sa pagiging aswang. Anong sabi mo? Aswang? Langya ka naman talaga, Marvin, oh. Nakailang gramo ka ba kagabi? Tsaka, bakit ka tumira ng di ako kasama, ha? Loko to, ah. Wala akong karga, boss. Matino ang isip ko. Tsaka, totoong sinasabi ko, pansin mo ba wala si Resty ngayon? Alam ko kung bakit. Natural, wala. Sinisanti ko eh. Isa pa, ano naman pakialam ko sa ahas na yun. Kasi baka patay na sa boss Joko. Pinatay ng aswang. Ako, tigilan mo ako dyan sa mga kalokohan mo, ha? Lakas ng trip mo, gago. Sige na, alis na ako. Sisilay pa ako kay Valerie. Boss, maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. At yung Valerie na yun, mag-iingat ka sa kanya, boss. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam yung pinagmulan niya. Bigla na lang lumitaw ng tindera kina Tita Angie. Sandali nga. Tumahimik ka muna. Tumatawag ang bayaw ko. O Kuya Paolo, bakit ka napatawag? May order ka bang karne o may pa-takeout ba ulit si Ate Jenny? Ano? Puta! Si ate nawawala! Aswang? Sigurado ba kayo? Hintayin niyo ako dyan. Papunta na ako. Aswang, boss Joko? Sabi ko na sa iyo eh. May aswang na dayo dito sa atin. Mamaya mo na ituloy ang kwento mo. Magbantay ka dito. Ipaubos mo tong mga paninda natin, Marvin. Babalik ako mamaya. Kailangan ko lang puntahan ngayon ang ate ko. Sige, boss. Mag-iingat ka. Lalong nahintakutan si Marvin pagkaalis ni Joko. Hanggang maubos ang tinda nitong karne ay hindi nakakain ng lalaki. Hindi nito kayang makita at harapin si Valerie.
Sigurado siyang may itinatago ang bagong tindera ng Angelina's Eatery at may kinalaman nito sa pagkawala ng dati niyang kasamahan na si Resty. Naghintay si Marvin hanggang alas 12 ng tanghali. Nang hindi pa rin bumabalik si Joko, nagpasya na siyang umalis. May balak siyang puntahan na siya lamang ang tanging nakakaalam. Hello, Miss Beautiful? Oops! Teka lang. Huwag ka muna magsasarado. Kakain pa ako eh. Marvin? Kilala mo talaga halos lahat dito, no? Bakit? Para ba alam mo kung paano mo kami iisa-isahin? Sinong balak mong isunod kay Resty, ha? Ako? O si Boss Joko, ha? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Huwag ka na mag-deny! Alam kong alam mong tinutukoy ko! Nasaan si Resty, ha? Anong ginawa niyo ng kasama mong halimaw sa kaibigan ko? Pwede ba? Huwag kang sumigaw. Di ako bingi. At ang baho ng hininga mo. Yan! Lumalabas din ang tunay mong kulay, Valerie. Suplada, mataray, palaban. Mas gusto ko yan. Mas lalo ko nang gigigil sa'yo. Baliw. Umalis ka na nga. Bumalik ka na lang kapag matino ka na ulit. Alam mo, parang nakita na kita eh. Pati yung sexy mong boses, parang narinig ko na eh. Hindi ko lang maalala kung saan eh. Di kaya sa panaginip ko? Sige lang. Mag-ilusyon ka lang. Sa bagay, hindi ko rin naman talaga masisisi si Resty at Boss Joko eh. Iba ka eh. Kakaiba yung taglay mong alindog, Valerie. Pero, aswang ka eh, ha? Anong sabi mo? Sinundan ko kayo ni Resty mula sa bahay nila hanggang sa bahay niyo. Ang huling narinig ko, nagsisisigaw siya. Parang takot na takot. Wow, nasasaktan? Sabi mo sa akin, anong ginawa mo sa kanya, ha? Nasaan na siya? Hindi ko alam. Hindi ako tanungan ng nawawala. Nawawala? Tignan mo. Sa bibig ko na mismo nang galing. Nawawala siya. Tama nga sila. Ang isda sa bibig na uhuli. Valerie. Hindi kaya kayo ang may kagagawan sa pagkawala niya? Ang boss mo. Kasi gusto niya ako at karibal niya si Resty. Tinagsalalamunan. Tapos, gusto niyo lang ibintang sa akin. Magaling! Napakagaling! Alam mo, ang galing mong umarte, no? Pero kung akala mo mapapaikot mo rin ako gaya ni Resty at Boss Joko, yun ang malaking pagkakamali mo, Valerie. Ikaw yung aswang, no? Na sumalakay sa atin ni Boss. Pinatay mo rin ba si Resty? Kung ako sa'yo, Marvin, aalis na ako. Tingin mo talaga matatakot mo ako, ha? Anong laban ng isang babaeng gaya mo sa malakas na lalaking tulad ko? Huh? Kahit aswang ka, maaga pa naman eh. Hindi ka pa magpapalit ng anyo. Kaya maglaro muna tayo. Bahay-bahayan ang gusto ko. Halika rito. Doon tayo sa loob, Valerie. Bitiwan mo ako! Ano ba? Talagang papalaga pa, ha? Dapat sa'yo... Choco? Kung nagulat si Valerie sa biglang pagdating ni Joko, ang lalaki naman ang nagulat nang bigla niya itong yakapin. Hindi na rin napigilan ng dalaga ang mapaiyak, sabay subsob sa balikat ng lalaki. Maya-maya'y naramdaman niya ang marahang paghaplos nito sa batok niya, pababa sa likod niya. Noon unti-unting napangisi si Valerie. Buti na lang hindi ako nahuli ng dating. Sabi na nga ba't type ka rin ng gagong to eh. Huwag mo akong iwan, Joko. Natatakot ako. Huwag ka na umiyak. Di kita iiwan. Di rin kita pababayaan. Basta magtiwala ka lang sa akin. Paano siya?
Nawalan yata ng malay. Di siya pwedeng magtagal dito, Joko. Pati ikaw. Baka may makakita sa inyo at makarating to sa mga amo ko. Mawawalan ako ng trabaho. Ako lang ang inaasahan ng lola ko. Lalo ngayon na may sakit pa siya. Huwag ka magpanik, okay? Ganito ang plano. Pero ang una, kailangan mo munang kumalma. Iuupo ko muna si Marvin dito sa labas. Yung hindi mapapansin na walang malay tao, sakaling may dumaan o magronda ng mga gwardya. Tapos isarado mo na tong tindahan. Anong gagawin natin pagkatapos? Tulungan mo ko, Val. Aalalayan natin si Marvin palabas papunta sa kotse ko. Tapos, okay lang ba kung dun muna tayo sa inyo? Pero, may pasok ako bukas. At ikaw din. Alam ko yun. Huwag ka mag-alala. Di tayo a-absent. Ihahatid kita dito mamaya. Kailangan lang na mailabas natin si Marvin. Pag inalalayan natin siya palabas, iisipin ng makakakita kung sakaling meron na lasing lang to. Sige, sandali lang, isasarado ko lang tong tindahan. Sana walang makakita sa atin hanggang sa makapasok tayo sa kotse mo. Huwag ka masyadong mag-alala, okay? Akong bahala. Makakauwi tayo sa bahay nyo na di nagkakaaberya. Sumang-ayon na lang si Valerie kay Joko at sa naisip nitong plano. Ang hindi alam ng lalaki, pabor na pabor sa kanya ang ideya nito. Lihim na nagdiwang sa isip ang dalaga. Napakabilis lang ng mga pangyayari. Akala niya'y mahihirapan pa siya at matatagalan sa pagsasakatuparan ng mga susunod niyang hakbang. Ngunit tadhana na mismo ang kumilos para sa kanya. Akalain niya bang sabay pa niyang mahuhuli sina Joko at Marvin at walang kahirap-hirap na madadala ang dalawa sa bahay nila. Joko, Oh, ano yun, Val? wala ka bang naaalala sa lugar na to? Saan? Diyan sa kasukalan? Wala. Ano namang maaalala ko dyan? Wala naman. Baka lang napadaan ka na dito dati. Napakabihira naming madaanan ng parting to. Lalo't masukal, Valerie. Biro pa nga ng iba. Baka dyan daw nagtatago yung sinasabi nilang aswang na gumagala ngayon. Aswang? Naniniwala ka sa ganun? Dati hindi. Pero sa nangyari sa ate ko, mukhang totoo nga ang aswang. Kaya din kita pinuntahan sa pwesto nyo. Naalala ko kasing noong minsang nabanggit ni Tita Angie na doon ka raw natutulog. Baka pati ikaw, mabiktima ng punyetang aswang na yon. Bakit, Joko? Anong nangyari sa ate mo? Nawawala siya. Pero malakas ang kutob ng pamilya ko na aswang nga ang may kagagawa. O pwede ring si Resty. Ang gagong yon. Oo nga. Baka ngayon ko lang naisip. Posibleng dahil sa galit siya sa akin, pati si Ate Jenny na buntis, dinamay niya. Napakahayop niya talaga. Di mapagkakatiwalaan. Si Resty? Tingin mo magagawa niyang ganung bagay sa'yo? Ilang beses ko na rin siyang nakausap. Mabait naman siya eh. Nagpapanggap lang yon, Valerie. Siyempre, para mahuli ang loob mo. Pero yung pala, halangang kaluluwa. Umanda talaga siya sa akin pag nakita ko siya. Pagsisisihan niya na akong kinalaban niya. Pigil na pigil ni Valerie ang sariling mapahalakhak ng malakas dahil sa naging takbo ng usapan nila ni Joko. Mukhang wala nga itong maalala sa mga nangyari nung gabing ginahasa siya. Marahil dahil sa sobrang lango ang mga ito sa pinagbabawal na gamot. Hindi niya alam kung maaawa sa kasama. Galit na galit ito kay Resty sa pag-aakalang ang dating tauhan ang nakadisgrasya sa atin itong buntis. Naisip ng dalaga na kung nagkataon pala na buhay pa ang binata, siguradong mag-aaway ang tatlo o magpapatayan. Natigil ang pagmumuni-muni niya
nang mapansing malapit na sila sa bahay nila ng lola niya. Napuno ng pananabik ang puso ni Valerie. Hindi na siya makapaghintay na maisagawa ang mga susunod na hakbang sa plano niyang paghihiganti. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, sinadya niyang sugatan sa braso si Joko gamit ang matatalas niyang kuko. Nagulat ang lalaki pero agad ding naniwala ng sabihin ng dalaga na hindi niya yun sinasadya. Sigurado siyang maaamoy ng abuela niya ang sariwang dugo ng kasama. At hindi nga siya nagkamali ng sapantaha dahil maya-maya lang patakbong lumabas mula sa kwarto nila ang matandang aswang at mabilis na dinaluhong si Joko. Kinagat nito sa braso si Joko na labis na ikinagulat ng huli. Habang ang atensyon ng lalaki nakatuon kay Lola Adelfa, kumilos si Valerie para sa susunod na hakbang. Malakas niyang pinalo sa ulo ang lalaki gamit lamang ang mga kamay niya hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Kumpleto na si Lala. At may bonus pa. Tara na po sa kusina. Oras na para magluto. Si Lola Adelfa na nooy may tumutulo pang dugo sa bibig ay nakamasid lamang at sunod-sunuran sa apo. Nauna pa itong magtungo sa likod bahay para sindihan ang mga kahoy na nakasalansana na tila naghihintay na lamang ng pakukuluan. Si Valerie naman ay naging abala sa kusina sa pagtadtad ng mga bagong karne. Isang putahe lamang ang nasa isip niya na lulutuin para sa dalawa niyang espesyal na bisita. Ngunit gusto niyang ihahain sa hapag ay magkaibang bersyon ng luto nilang maglola. Ayan na po. Dahan-dahan lang ang halo ha. Hindi yung ginagawang parang nilaga. Dinuguan yan. May ritmo dapat. Parang sayaw. Sayaw po? Lola, baka masunog pa to kung sasayaw-sayaw ako rito. Ikaw talaga baleleng. Basta apo, kapag nagluluto ka, dapat malasahan mo yung timpla pag tinikman mo na. Hindi lang basta luto. Dapat mo ring isa puso. Yan na naman kayo, La. Puso! Gusto ko lang matutunan to kasi sabi ng mga taong bumibili noon ng paninda mo, ito raw ang pinakamasarap na dinuguan na natikman nila. Oo, apo. Yan ang luto kong hiling ng lolo mo na matikman bago siya binawian ng buhay. Dinuguan na may sili at taba ng baboy. Kaya sa bawat halo ko ng dugo, naaalala ko pa rin siya. Kaya pala parang may kakaibang amoy, La. Parang amoy ng alaala. Tama ka. Ngayon ilagay mo na yung bawang. Durog dapat hindi hinihiwa. Gumamit ka ng bote ng mantika. Kapag durog ang bawang, mas lumalabas ang lasa dahil sa katas. Parang tao. Parang tayo, apo. Kapag nadudurog, saka mo malalaman kung gaano katatag. Lola naman, oh. Ang lalim niyo talaga. Kahit bawang lang ang pinag-uusapan natin. Ganun talaga, apo. Ang pagluluto parang buhay. Kapag minamadali mo o pinili kung paano mabilis na aasenso, kahit pa may naaagrabyado kang tao, hindi mo malalasap ang sarap ng tunay na tagumpay. Ayan na po. Ilalagay ko na tong suka. Pero, ang tapang ng amoy. Huwag muna balele. At huwag mong hahaluin. Hayaan mo lang. Kapag hinalo mo agad mag-aamoy lansa yan. Naku, Lola! Dinuguan lang po ito, ha? Baka mamaya may hugot ka na naman po tungkol sa pag-ibig at pag-aasawa. Aba, lahat ng putahe may hahambing sa isang relasyon yan, apo. Haluin mo habang inilalagay mo yung dugo. Dahan-dahan lang. Parang experiment po pala sa science, La. Tama yan. Pero tandaan mo,
Kapag huminto ka sa paghalo, magbubuo-buo yan. Parang pag-aaral, apo. Kapag di mo pinursige, hindi mo maaabot ang mga pangarap mo sa buhay. Ang dami niyong alam, Lola. Dapat pala magturo ko sa mga bata dito sa atin tuwing Sabado ng umaga. Ay, hindi na kaya ng tuhod ko yan. Kaya ikaw na ang magtuturo sa kanila balang araw. Sasabihin mo sa kanila, ito ang dinuguan ni Adelpha. Hindi lang espesyal na putahe, kundi isang pamana. Lola, yung lasa po nito, parang may nararamdaman akong magkahalong lungkot at saya. Ganyan talaga, apo. Ang tunay na masarap na dinuguan, hindi lang galing sa baboy, kundi galing sa pagmamahal na nagluto nito. La, gusto kong matutunan lahat ng luto nyo. Yung sinigang, adobo, pati yung ginataang hipon na may sili. Dako, kakayanin natin yan lahat. Pero sa ngayon ito na muna. Tikman mo, Baleleng. Grabe, La! Ang sarap! Salamat, apo ko. O, bilisan na natin. Sadyang dinamihan ko to para makapagdala ka sa teacher at mga kaklase mo. Naku, gusto nga nila yung dinuguan mo, Lola. Nung isang beses nga, nagbaon ako at natikman nila. Hindi na nila makalimutan yung lasa. Habang nagluluto sina Valerie at Lola Adelpha, ay biglang lumitaw sa balintataw ng dalaga ang isang malayong alaala. Ang panahon kung kailan siya tinuruang magluto ng abuela niya ng special recipe nito. Dahil doon, mapait na napangiti siya. Simple lamang at masaya ang pamumuhay nila noon. Hindi niya sukat akalaing hahantong sila sa ganong sitwasyon na kinakailangan niyang kumitil ng buhay hanggang sa puntong pati ang mga taong walang atraso sa kanya ay nadamay. Val? Aswang! Hello, boys! Gising na pala kayo? Tamang-tama. Kakatapos lang namin ni Lola magluto. Naku, siguradong magugustuhan nyo to kasi super paborito nyo. Sabi nyo pa, ito ang specialty ko. Lola mo? Halimaw ang lola mo? Boss Joko, alam mo na rin? Ano bang sinasabi mo, Joko? Baka masamang panaginip. Ano ka ba? Nalimutan mo na ba? Si Lola Adelpha, yung nagbukas sa atin kanina. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon. Kung dinadaya lang ba ako ng mga mata ko kanina. Tsaka, bakit nakatali ang mga kamay namin, Valerie? Yan ba? Wala naman. Para lang may thrill. Susubuan ko na lang kayong dalawa. Para mas sweet. Ayaw niyo ba ng ganon? Boss Joko, nilalansi lang tayo ng babaeng yan. Baka mamaya kung ano pang ipakain sa atin yan. Nasa katinuan ka na ba ulit, Marvin? May kasalanan ka sa akin kanina. Pero buti na lang, tumating si Joko. Sige, pinapatawad na kita. Pero, sa isang kondisyon. Uubusin mo tong inihanda kong hapunan para sa'yo. Hindi, ayoko. Hindi ako kakain yan. Baka mamaya mauwi pa ako sa pagiging aswang. Aswang? Sino? Sino pa ba? Eh di ikaw. Ako? Sa ganda kong to? Alam mo, Marvin, malala ka na. Kaya kailangan mo talagang kumain dahil mukhang nalipasan ka na ng gutom. Ano ba talagang trip mo, Valerie? Trip? Hindi to trip, Joko. Adik lang yung nang titrip. Kaya pati yung mga inosenteng tao, nadadamay. Apo, nagugutom na ako. Ay,
Sorry po, La. Sige po, kain na tayo. Choco? Marvin? Subuan ko kayo, ah. Siguraduhin mo lang na pagkain talaga ang ibibigay mo sa amin. Oo naman. Bagong luto nga to eh. Mainit pa. Ikaw ba muna ang susubuan ko o itong si Marvin? Ako na muna. Sige. Eto na. Ano? Masarap ba? Akong nagluto niyan. Nalalasahan ko nga yung timpla mo. Paborito ko kasi yung luto mong dinuguan, di ba? Pero parang ibang klaseng karne ang ginamit mo. Malinamnam masyado. Siguro dahil sariwa yung karne. Bago. Oh, Marvin. Ikaw naman subuan ko, ah. Tinuguan din to pero luto naman ni Lola. Ano? Sarap, diba? Ang sarap nga. Sorry Valerie, pero parang mas masarap pa to kaysa sa luto mo. Okay lang. Alam ko naman na mas masarap talaga luto ni Lola. Patikim nga rin ako ng luto ng lola mo. Sabi sa inyo eh. Tsaka, pasensya na kung wala tayong kanin ha. Di ko kasi alam na wala na pala kaming bigas. Malayo pa yung bilihan, sa bayan pa. Boss, sayang, wala tayong alak. Masarap tong pulutan. Siraulo ka talaga. Hay ka pa nga. Gusto mo pang umalak dyan? Valerie, subuan mo ulit ako. Ang sarap talaga eh. Teka, nakakahalata na ako sa iyo ah. Val, ako naman ang subuhan mo. Ay naku, napakaseloso mo talaga. Oh, eto na. Nga. Ayan, halos maubos yun ang tig-isang pinggan na dinuguan. Sabi na nga ba't masasarapan kayo? Lola, pakikuha naman yung mga dessert. Wow boss, may dessert pa pala. Grabe Val, busog na kami sa dinuguan pa lang. Heto na ang mga lechon na po. Putang! Ate Jenny! Ha? Resty? Okay lang sa akin na subuan ko rin kayo ng lechon. Kaninong ulo tayo unang kukurot? Ikaw? Hayop ka! Anong ginawa mo sa ate ko at kay Resty? Ikaw kasi boss eh, ayaw maniwala sa akin eh. Sabi ko naman sa iyo eh, huwag ka magtitiwala sa babaeng yan. Tayo nang isusunod niya, Boss Joko. Halimaw sila maglola. Mga aswang! Punyeta Marvin! Pwede ba tumahimik ka? Para kang bakla kung matungal lang iyak dyan. Naalala mo yung tanong ko sa'yo kanina sa biyahe? Nung nasa tapat tayo ng masukal na parte? Doon sa lugar na yon, binaboy ako ng mga lalaking di ko kilala. Isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho, 3 sila. Hindi ko kilala. Mga lasing sa droga. Nagmakaawa ako, pero hindi sila nakinig. Wala akong kalaban-laban. Val, Boss, naalala ko na. Kaya pala parang pamilyar siya. Siya yun, boss. Yung babaeng ginahasa natin at iniwan sa damuhan pagkatapos. Aswang pala! Aswang siya, boss! naghihiganti ka. Kaya ka nag-apply na tindera sa Angelinas. Planado lahat. At iniisa-isa mo kami. Inuna mo si Resty. Pero bakit, Valerie? Bakit pati ang inosente kong ate? Bakit hindi? Inosente rin naman ako. Pero anong ginawa niyo, ha? Kaya ngayon, matitikman niyo ang matinding galit ko! May sidemonyo ka talagang babae ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang mga sigaw ni Marvin at malakas na halakhak ni Valerie.
Batid niya kahit anong paghingi ng tulong pa ang gawin ng dalawa. Hinding-hindi maririnig yun ng mga kapitbahay nila. Habang takot na takot si Marvin, si Joko naman ay nag-aapoy ang mga matang nakatitig sa kanya. Pilit kumakawala sa pagkakatali nito sa upuan. Si Lola Adelfa naman ay hindi na napigilan ng sariling lantakan ng mga litsyong nakahain sa lamesa. Mga ulo nila Resty at Jenny. Dahil doon, lalong tumindi ang galit na nararamdaman ni Joko para kina Lola Adelfa at Valerie. Kung ako sa'yo, Joko, huwag ka na magtangkang alisin ang tali sa mga kamay mo. Hinding-hindi kayo makakatakas sa amin ni Lola. At hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa bahay na to. Hayop ka, Valerie! Halimaw! Kapag talaga nakalagko tong tali sa mga kamay ko, magtago na kayong maglola dahil totodasin ko kayo! Valerie, patawarin mo na ako. Nadamay lang naman ako eh. Si Boss, siya talaga yung mastermind sa paggagahasa namin sa'yo. Iisa lang ang likaw ng mga bitukan nyo ni Resty, Marvin. Ahas ka rin. Traidor. Pag nakatakas ako dito, ikaw ang uunahin kong patayin, gago ka. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Boss eh. Ayoko pang mamatay. Valerie, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Promise, hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Kahit kanino, huwag mo na akong papatayin. Sumenya si Valerie kay Lola Adelfa gamit ang isang kamay niya. Nakuha naman kaagad ng abuela ang ibig niyang ipagawa rito. Mabilis sa mga kilos ng matanda. Kahit halos busog na sa paglantak sa dalawang litsyong ulo na tinanggihang kainin ni na Marvin at Joko. Nagsisisigaw ang duwag na si Marvin, pero saglit lamang yun. Dahil ginilit ni Lola Adelfa ang leeg nito gamit ang matatalas na mga kuko na matanda. Nang bumulwak ang sariwang dugo ng lalaki, ay nagkukumahog na ininom yun ng matandang aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Joko, ngunit maya-maya nagtagis ang mga bagang nito. Mas lalong napahalakak si Valerie pagkaalala kay Jenny. Wala talaga sa plano niyang idamay ang pamilya ng kahit na sino sa tatlong lalaki. Nagkataon lamang ng isang beses, nakita niya sa pwesto ni na Joko ang ate nito. Kaya nang makita niya si Jenny sa gilid ng daan, ay namukha niya ang babae. Imbis na dumiretso sa trabaho, bumalik muna sa bahay nila si Valerie para dalhin ang katawan ng buntis na si Jenny. Walang nagawa si Joko nang pilit na ipinakain ni Valerie ang hawak na hilaw na karne ni Marvin dito. Kapirasong laman na galing sa may bandang leeg ng lalaki. Nang subukang iluwayo ni Joko, ay malakas na sinampalito ng dalaga. Paulit-ulit habang umiiyak siya at nagsisisigaw sa galit. Kainin mo yan. Total hayok ka naman sa laman, di ba? Baboy ka! Binaboy niyo ako! Kaya deserve mo lang din babuyin. Kainin mo lahat ng isusubo ko sa'yo. O ikaw ang ipapakain ko sa lola ko. Lola Adelfa! Pagkarinig sa pangalan ng matanda, ay nagkumahog si Joko na lunukin ang nasa loob ng bibig nito. Ginawa ng lalaki ang lahat upang huwag lamang masuka dahil sa sobrang takot sa matandang aswang. Lalo't nasaksihan nito kung paanong walang kahirap-hirap na pinatay ni Lola Adelfa si Marvin. Pagsisihan man ito ang nagawa noon kay Valerie dahil sa sobrang pagkalasing sa droga ay huli na. Alam nitong hindi titigil ang maglola hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Napamahal na si Joko kay Valerie, pero malabong mapatawad ito ng dalaga. Napaluhanan ng tuluyan ng lalaki nang maalala ang kalunos-lunos na sinapit ng tauhang si Marvin. Alam ni Joko, walang ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang sarili.
dahil ito ang may pasimuno sa panggagahasa nila noon kay Valerie. Tumigil sa paghalakhak si Valerie at walang imik na naglakad palabas ng kusina. Nang bumalik ito at muli itong humarap kay Joko, ay tumambad sa lalaki ang isang sanggol sa lampe na karga ng dalaga. Napasigaw muli sa galit si Joko. Humalakhak si Valerie na parang nababaliw, ngunit may luha sa mga mata. Tahimik lamang na nakamasid sa may pintuan si Lola Adelfa. Tingnan mo, Joko. Pati ang inosenteng sanggol nadamay dahil sa kademonyohan mo. Magiging masaya sana ang pamilya ng ate mo. Kung hindi sila nadamay mag-ina sa galit ko. Aswang ka nga! Halimaw! Hindi ka na naawa sa pamangkin ko, Valerie! Awa? Alam mo pala ang salitang yan, Joko? Maya-maya pa'y naglakad si Valerie at tinungo ang lamesa. Noon napansin ni Joko ang hawak niyang palakol. Bumakas ang magkahalong puot at sindak sa mukha ng lalaki. Ngunit wala itong ibang nagawa kundi ang umiyak. Awang-awa na sa kalagayan nito at sa maaaring sapitin ng anak ni Jenny. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Muling sinenyasan ni Valerie si Lola Adelfa. Kaagad sinunggaban ng matandang aswang si Joko hanggang sa mawalan muli ito ng malay tao. Hinang-hina si Joko nang muling magkamalay. Ilang araw na siyang walang kain. Naramdaman ng lalaki ang unti-unting paglaki ng tiyan niya at ang mga bagay na gumagalaw sa loob noon. May mga pagkakataong napapasigaw siya sa sakit dahil parang hinahalukay ang tiyan niya. Alam ni Joko na hindi na rin siya magtatagal. Ngunit parang may iba pang planong gawin sa kanya si Valerie. Mukhang hindi pa tapos sa pagpapahirap sa kanya ang dalaga. Hindi na rin niya nalaman kung anong ginawa ng maglola sa kaawa-awang pamangkin niya. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari, mas pinili pa rin niyang humingi ng tawad kay Valerie. Patawad, Val. Sana mapatawad mo. Ako. Kami. Hindi namin. Sinasadya. Walang kapatawaran ang ginawa niyong paglapastangan sa akin. Kaparusahan. Yun ang nararapat sa inyo. Papunta na tayo sa pinaka-exciting na part. Mabilis muli ang mga sumunod na pangyayari. Napahiyaw si Joko sa labis na sakit nang putulin ni Valerie ang pagkalalaki nito gamit ang palakol. Hinati ni Valerie sa dalawang natanggal na parte ng katawan ni Joko at sinubukang ipakain yon sa lalaki. Ngunit nagpapalag ito. Sinabunutan niya ito ng mahigpit at malakas na ibinalya sa dingding. Halos mabaliw na si Joko sa mga nangyayari. Binalot ng takot ang buong sistema nito pagkakita sa malahalimaw na anyo ni Valerie. Tulong! Tulungan niyo ako! Asa kang may makakarinig sa'yo, Joko! Lalong napasigaw ang lalaki nang ihagis dito ni Valerie ang lasog-lasog na katawan ni Marvin. Naging tila musika sa pandinig niya. Ang mga hiyaw ng lalaking hindi magtatagal ay susunod na rin sa mga kaibigan nito sa hukay. Dinampot ni Valerie ang palakol na nasa sahig at dahan-dahang naglakad palapit kay Joko na nooy nakahiga pa rin at halos hindi makabangon. Napagapang ito habang nanlalaki ang mga mata nang mahulaan kung anong balak gawin ng dalaga. Pakiusap, Val. Huwag mong gawin sa akin yan. Nagmakaawa rin ako sa inyo noon. Paulit-ulit, Joko. Paulit-ulit. Pero walang nakinig at naawa sa akin. Ni isa sa inyong tatlo.
Tinapoy niyo ko ng ulit. Val! Ngunit nagmistulang bingi si Valerie sa mga pagmamakaawa ni Joko. Hinawakan ito ng lola niyang aswang sa magkabilang braso at walang nagawang binata laban sa lakas ng matanda. Umalingaw-ngaw muli ang sigaw ni Joko sa buong kabahayan nang walang kaabog-abog na pinutol ni Valerie ang mga braso nito at binti. Sa sobrang galit ay gigil na pinagtatadtad yun ng dalaga hanggang sa tuluyang magkapira-piraso at kumalat sa sahig. Napanganga si Joko sa nasaksihan. Halos wala nang lumabas na boses sa lalamunan. Nang akmang papalakulin muli ni Valerie ang binata, ay mabilisang sinunggaban ni Lola Adelfa. Kinuha nito ang hawak niya at inihagis sa labas ng pinto. Gusto na sana niyang tapusin ang buhay ni Joko. Tatagpasin niya ang leg nito gamit ang palakol at pagkatapos ay tatadda rin ang katawan nito ng pinong-pino. Tama na, Apo. Nakaganti na tayo sa kanila. Huwag mo nang dungisan ng marumi nilang dugo ang mga kamay mo. Sapat nang pinahirapan mo sila, pinaglaruan, at tinanggalan ng kaligayahan. Napailing si Valerie habang umiiyak. Nangako siya sa sariling walang makakalabas ng buhay sa pamamahay nila, sino man kina Joko at Marvin, at paninindigan niya yun. Kailangang mawala sila, Lola. Hindi na dapat hinahayaang mabuhay pa ang mga hayop na katulad nila. Mga demonyo! Mga walang puso at konsensya! Ayokong maulit pa sa ibang babae ang nangyari sa akin la. Natigilan na maglola nang biglang sumigaw ng malakas si Joko. Nang lingunin nila ito ay nasindak sila sa nakita. Sumabog ang tiyan ng binata at nagsilabasan doon ng matatabang uod na tumama naman sa mukha at katawan ng wala ng buhay na si Marvin. Yun na ang tuluyang ikinasawi ni Joko. Hinayaan naman ni Valerie si Marvin na pagpiestahan ng mga uod. Tapos na, Apo. Tapos na rin ang misyon ko. Kapag nanghina ako muli, huwag mo na akong paiinumin ng sariwang dugo. Pagod na ako, Valerie. Gusto ko na magpahinga. Kung mapagbibigyan mo ko, ang huling kahilingan ko, ibaon mo sa ilalim ng lupa ang katawan ko. Sa sandaling tuluyan na akong malagutan ng hininga. Pagkatapos lumipat ka ulit ng tirahan, magpakalayo-layo ka at magbagong buhay. Kasama siya. Lola! Mas nanaig pa rin ang kabutihan sa puso mo. Dahil lang sanggol na yan, hinayaan mo mabuhay, Baleleng. Lola ko! Lola Adelfa! Walang emosyong ikinandado ng dalaga ang bahay na naging tahanan nilang maglola sa mahabang panahon. Naiwan doon ang nabubulok na mga katawan ni Joko at Marvin. Nakamit na niya ang hustisya. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Irma Umali. Maraming salamat. Ingat ka lagi dyan sa Italy and God bless you, friend. Hi kay Martes ng Suganub Fiesta Community, Porac, Pampanga. Hi Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi kay Zachary Saranillo. Hi kay Maribeth Peldonan from Saudi Arabia. Hi Ann Fuentes from Dubai. Shout out Central Moms ng Pasig. Kamusta po kayo? Hi kay Christina Karandang ng Palawan. Shout out sa Rago family, Relox family, and Regala family
from Jeneline Rago from Sibuyan, Romblon. Hi kay Corazon Ingay. Hi kay LS Delgaco from London. Hi kay Daybot from Australia. Alright. Paalala lang po, lagi po tayo mag-iingat at uso po ang sakit ngayon. Remember, health is wealth. Marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.